Hello, good evening po sa inyong lahat. Ngayon nakaantabay sa ating live dito ngayon sa Straight to the Point. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga nakasubaybay sa ating programa. Okay, so ngayon ko itutuloy yung karugtong doon sa patungkol do kay Dan Maasin na ako'y pinaremove. Dito naman, tatalakayan ko naman dito is si Alvin Sanchez naman, binlock ako. Yan, binlock ako sa kanilang live para hindi na makabalik. Ito. So, bago natin ituloy yan, konting review na lang po muna tayo no, sa nangyaring talakayan kung saan binugbog ng husto si Dan Maasin kasi tayo mga Katoliko, hindi naman tayo Bible alone eh. Dahil tayo mga Katoliko, aware naman tayo na hindi talaga lahat ng katotohanan nakasulat sa Biblia. Kaya tayo ay hindi Bible alone. At yan namang idea na yan ay sinishare ko naman sa iba. In fairness naman sa mga ibang mananampalataya na hindi ko naman sila is bina-Bible alone. No? Kahit na sila ay Bible alone, hindi ko sila bina-Bible alone. Kaya doon sa talakayan namin ni Dan Maasin, hinanapan ko siya ng Bible scholar kasi nag-i-interpret sila. Pag sinabing nag-i-interpret, mayroon kang paliwanag sa hindi mababasa. No? Yung paliwanag mo hindi mababasa. Kaya halimbawa, ang kanilang interpretation sa 10 sungay ay 10 divided Europe. No? Yun ang kanilang interpretation. 10 divided Europe ang 10 sungay sa Daniel 7. 10 divided Europe. So, tinanong ko siya, sinong Bible scholar ang nagsabi na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe? Dahil alam kong wala sa Bible yan. Sabi nila, hindi kami naniniwala sa Bible scholar. Hindi kami nakadepende sa Bible scholar. Yon ang sabi ni Dan Maasin. Okay, dahil Bible scholar, di pala kayo nakadepende, so ibig sabihin, baka sa footnote ng Biblia. No? Baka sa footnote. Kasi wala pala sa Bible scholar di, baka sa footnote. Though ang gumawa ng footnote is bahagi pa rin ng Bible scholars, pero baka doon kumagat na. O sige, basahin mo sa footnote ng Bible na ang 10 sungay sa Daniel 7 ay ang 10 divided Europe. Sabi pa rin niya, hindi sila nakabatay sa footnote ng Biblia. Kung hindi kayo nakabatay sa Bible scholar at sa footnote, anong pruebang hawak nyo na ang 10 sungay ay 10 divided Europe? Ang sabi niya, ang Biblia mismo ang nagsabi. Sabi ko naman dito, hindi kailanman nagsabi ang Biblia, hindi kailanman nagsabi ang Biblia na ang 10 sungay ay 10 divided Europe. Kaya alam kong wala sa Biblia to. Pero ang sa kanya is ini-exist niya na Bible mismo ang nagsabi. Kaya hinanap ko siya ng ebidensya. Sige, bigyan mo ako ng Bible version. Bigyan mo ako ng kahit anong Bible version na sinasabi na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe. Wala rin. Diniinan ko siya. Nagtanong ako sa kanya patungkol dyan. Nagpaliwanag siya at sobrang haba ng sagot. Sa sobrang haba ng sagot, wala akong narinig doon na Europe. Yang ginawa ko, sinerge ko sa eSword, Bible application yan, ang word na Europe sa Bible at ang lumabas, walang talata kung saan nakasulat sa Bible. Ngayon, yung sinabi niyang 10 divided Europe, walang sinabi doon ng Bible scholar, walang sinabi doon ng footnote, ibig sabihin, private interpretation. Bakit private or self-interpretation? Kasi wala namang nakalagay doon na Europe, pero nilagyan nila ng Europe na yun daw ang kahulugan. Yun daw ang kahulugan. Sabi ni Kristo, basahin daw ang propesiya ni Daniel at unawain. O di umunawa sila. Wala akong problema sa na sila umunawa rin gaya ng iba.
Pero yung kanilang unawa, hinahanapan ko ng pruweba na may backup reference na tama ang kanilang unawa. Ayaw niyang magbigay ng reference kasi ang gusto niyang idiin sa atin, yung kanyang unawa mismo, yun o, tama na yun. Mali. Kaya doon, binugbog ng husto si Dan Maasin ng aking mga tanong. Nahirapan ng husto si Dan Maasin. Pakinggan ninyo ha, eto. Ating konting review na lang tayo sa kaganapan sa naturang talakayan. Wait lang. Hindi ko marinig dahil nailipat ko pala yung audio nito pala sa sa headphone. So wait lang ha. Wait lang. Yan. Okay. Eto na. Ito na. Pakinggan natin na. Teka, ba't walang boses? Wala palang audio. Yung muna ng audio, ayan. Ito. Balikan natin. Sige lang. Dili na ko Balik-balik bro sa ulan kung makadawat ako o dili. Mamari na sulat. Padungga Ako naman ko na inasulat ko. giingon sa Bible. Padungga jud ko giingon sa Bible nga Europe. Yan. So, sinabi ko na kasi sa kanya Ha? Wait lang. Lagyan ko na lang ng ganito. Baka sakali hindi magdoble ang boses. No? Lipat ko na lang yung natin, yung ating speaker dito sa headphone para hindi magdoble ang boses. Okay. Narito. Hinanapan ko siya ng Bible scholar. Wala raw sa Bible scholar. Footnote, wala rin. Biblia ang daw ang nagsabi. Pag sinabi Biblia ang nagsabi, mababasa sa Biblia. Ha? Pag Biblia ang nagsabi, mababasa sa Biblia kahit man lang sentido. Mauunawaan, gaya ng halimbawa, walang mababasa sa Bible na si Pedro may asawa. Pero may nakasulat doon, si Pedro may biyenan. Dahil may biyenan, mauunawaan na meron siyang asawa. Ito naman sa Daniel 7 naman, walang sinasabi sa Bible kung anong lugar yun. Basta, yun daw ay nahating kaharian. Walang sinabi ko anong kaharian. Dahil marami namang kaharian sa mundo. Anong specific na kaharian tinutukoy, walang sinasabi ang Bible doon. Pero pinipilit niya na yun ay ang divided Europe. So, hanapan ko siya ngayon ng Bible scholar to prove his statement, wala. Footnote, wala rin. Bible lang daw. So, dapat Bible mismo ang magsasabi. Hindi yung mag-i-interpret ka. Kasi pag nag-interpret ka, self-interpretation yun. Pakinggan nyo si Dan Maasin, ano? Anak kong pangita, Europe. Wait lang. Ano ko muna to? Yung ating audio. Yung ating audio, lipat ko muna sa headset. Ayan. Okay. Lakasan ko muna ng audio ha, para hindi, Ayan. Okay, eto. Matubag na ko. Dili lagi nato supakon ang gitudlo ni Kristo. Ingon ni Kristo ang magbasa, magsabot. Ayan. So, dito, lagi niyang inuulit-ulit sa unang bahagi. Pinutol ko siya dahil napakahaba ng kanyang sagot, wala pa ako naririnig na Europe. Kaya ko siya pinutol. Kasi ang sabi niya, divided Europe, di ibigay niya ang talata at Biblia ang nagsasabi. Dahil Biblia ang nagsasabi, huwag ka na magpaliwanag. Biblia pala ang nagsabi. Hindi ba? Nagpapaliwanag siya. Yung pagpapaliwanag niya, interpretation na yon. Ayaw tanggapin na siya ay nagsi-self-interpretation kasi binabasa. Diyan yung makikita, hindi nauunawaan ni Dan Maasin ang terminong interpretation. Sa kanya, kung siya'y nagbabasa ng talata at pinaliwanag niya, hindi daw yon self-interpretation. Kasi nagbabasa siya. Yung binabasa niya, walang nakalagay na Europe doon. Pero ang kanya paliwanag, yun daw ay Europe. Nang sabihin niya na yun daw ay Europe, interpretation niya na yun.
Dito nyo makikita na si Dan Maasin, tira ng tira, hindi nakakaunawa ng katagang interpretation. No? Napakahilig niyang tumira, pero sabi mo niya kay Brother Wendell, kawawa daw si Brother Wendell sa English, hindi nakakaunawa ng English, mas lalo na itong hindi nakakaunawa ng English. Interpretation, sabi niya, hindi siya nagsiself-interpret kasi nagbabasa siya. Nagbasa ka nga, pero yung binabasa mo, wala naman doon ang Europe. Ya? Wala doon ang Europe sa binabasa niya. Ang Europe lumalabas sa bibig niya, na yun daw ang pakahulugan. Eh di nag-i-interpret nga siya. Ngayon ayaw tanggapin Dan Maasin na siya nag-i-interpret. O ating ituloy ang kanyang sinabi rito. Nananapod mo, sapaw na pod. Masapaw na pod. Ayan. So nagrereklamo siya na sinasabayan ko kasi narinig ko na. Narinig ko na eh. Ang haba ng sinagot niya, wala pa rin ako narinig na Europe, kaya binaraw ko eh. Ngayon, sabi niya, malapit na raw siyang matapos. Dahil malapit na siyang matapos, ituloy mo na lang. Ang ginagawa ng Maasin, para patuloy akong magreklamo, ibinabalik niya sa simula. Narinig ko na yon. Narinig ng mga viewers yon. Uulitin mo pa. O, tuloy. Oo, yan. Lagi na nga. Tumagal, lagi. Asa ko mabasa. Balik-balik ko, bro. Kaya wajog ka nagtubag. Huwag itay mahimo, ani. Wajog kay mahimo. Wajog kay mahimo. Ang mga naminaw, interesado. Ang mga naminaw, interesado gyud. Pero ikaw, murag kahawa. O nakapapaingon na lang ba? O gusto kang mo out. Kaya sige naman kagsapaw Kasalan siya, Brother John Bro. Pagtubagan ha, dahil ka mga tanag, bro. Bro Alvin. Yan ito ha. Sabi niya, ako daw ay gusto nang umalis kaya ko raw sinasabayan. Tingnan ninyo kung anong klaseng argumento yan. Anong klaseng patutsada? Anong klaseng dahilan? Kaya ko raw sinasabayan kasi gusto ko nang umalis. Baluktot talaga mag-isip ang SDA, no? Yan sinasabi ko, talaga sila ay baluktot mag-isip. Kaya ko siya binabaraw kasi narinig ko na yan. Ituloy mo na lang. Sabi niya kasi, malapit na siyang matapos. Ang haba ng sinagot niya, kaya ko nga binaraw eh. Ang haba ng sagot niya. Uulitin pa niya yung una. Mas lalo nga haba. Sabi ko, narinig ko na yan, ituloy mo na lang. Ayaw niya talagang ituloy. Gusto niyang ulitin dahil alam niya na nakakasawang pakinggan. Pinaiikot-ikot ako eh. Tingin mo ba ni Dan Maasin is uubra yan? Ha? At ito naman si Alvin Sanchez, naiintindihan naman niya ang pangyayari. Alam ni Alvin kung ano ang tanong ko. Alam ni Alvin na binugbog ko ng husto sa tanong si Dan Maasin. Kaya siya tawa-tawa na lang. Tawa-tawa na lang bilang sabayan na lang niya yung ni Dan Maasin para lumakas ang loob ni Dan Maasin. Pero sa tingin niyo ba tatablan ako ng mga ganyang estilo? Tingnan niyo ha? Daghang oras na ose, wala to bagang pangutana. Ako ang live, bro. Tubag pa man siya. Ako ang live. Kung na si FD nga mosulod, sa akong live kung na si FD nga mosulod, mahalata ran ako nga ang CFD gusto nang mugawas kay di na maminaw, magsapaw-sapaw na. Yan. Sa kanya, pag pumasok daw sa CFD, mahalata raw niya na gusto na raw tanggalin dahil sasabay-sabay na. Huwag ka namang mahina ang utak, Dan Maasin. Kaya ka nirereklamo ng mga nagtatanong sa'yo kasi nagtatanong sila ng 1+1, sumasagot ka ng araling panlipunan, ang layo ng sagot mo. Gaya nito. Ang tanong ko sa kanya, sinong Bible scholar ang nagsabi na ang 10 sungay 10 divided Europe? Wala to siyang Bible scholar na pinagbabatayan. O saang Bible footnote? Wala rin. Anong pinagbabatayan nyo? Biblia mismo. Di Bible version. Saang talata? Wala akong narinig na Europe. Ang ginawa niya, kumuha sa Mateo 24, sabi ni Kristo, ang aklat ni Daniel, unawain ninyo. Yan, unawain ninyo. Then, nagpapaliwanag siya. Asan doon?
Nagpaliwanag ka eh. Sabi mo kasi, Bible ang magsasabi. Hindi ikaw, kundi Bible. Alam nyo, kinick out na lang ako, di pa rin niya nasagot. Pero tutuloy muna natin ito. Bro, dili kaya kay mo reklamo ko. Yan na. Sabi niya, hindi ko raw kaya ako nagrereklamo. Mali. Nagrereklamo ako kasi hindi sinasagot ang tanong ko. Ang tanong ko, saan mo sa Biblia nabasa na ang 10 sungay ay 10 divided Europe? Napakabilis lang yan eh. Sabihin mo lang, ayon sa Daniel 7 versikulo, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 divided Europe. Ayun, ganun lang kadali yun eh. Ganun lang kadali yun. Kung meron nga, totoo nga meron nga. Pero kung magpapaliwanag ka pa, wala naman sa Biblia nababasa, private interpretation nyo nga kasi walang Bible scholar, walang Bible footnote. Kayo-kayo lang nagsasabi. Eh di private interpretation nga. Oh, tinan ninyo Dan Maasin ha? Ang akong pangutana, wala kumbaga. Balik ko na ako. Presinto, magreklamo. Ayan, tingnan mo kung anong utak meron to. Sabi niya, doon ka sa presinto magreklamo. Ano ba namang klaseng argumento natutunan itong Dan Maasin? Tingnan ninyo ha, pag kayo naging Seventh-day Adventist, magiging ganyan din kayo. Kayo tatanungin ng 1 plus 1, kayo isasagot, araling panlipunan, science and technology, sibika at kultura. Tapos, pag nagreklamo yung nagtatanong sa'yo, sasabihin mo, doon ka sa presintong magreklamo. Anong klaseng, yan? Anong klaseng argumento meron yan? Yan o. Ipinapakita ko sa inyo na ang Seventh-day Adventist, hindi yan nagtuturo ng totoo. Pinaiikot lang kayo niyan. Sa kanilang panloloko sa mga tao. Pinaiikot lang kayo niyan. Pinaiikot lang kayo niyan. Ang liwanag ng tanong, hinanapan ng Bible scholar, walang may pakita. Bible footnote, wala. Biblia doon nagsabi. Talata ng hinahanap, wala pa rin. Nagpapaliwanag pa rin. Oh, tuloy na tinan nyo, ano nangyari? Dili, dire, kay live na. Oh, huwag daw magreklamo daw doon kasi live yun. Oy, pwede ba yun? Na hindi huwag kang magreklamo dahil live yun. Ikaw nga, pag nag-live debate tayo, objection moderator ka eh. Ano ba yung objection, di ba? Reklamo yun? Banus Dan Maasin. Sa edad niya, hindi siya marunong. Hindi niya alam kung ano yung meaning ng objection. Hindi niya alam kung ano yung meaning ng interpretation. Tapos nagtuturo-turo. Tingnan nyo ha, pinapakita ko sa inyo kung ano si Dan Maasin. At sabi ko sa kanya, panoorin mo ang video. Ayaw niyang panoorin kasi daw niloloko ko daw ang mga tao. Niloloko, dokumentado yan. O, tuloy nyo ha, tuloy natin. Kas presinto magreklamo. Dili lang presinto ang pwede reklamuhan. Atong sabot, klaro. Pwede mo reklamuhan. Yan, sabi ko sa kanya, hindi lang tayo magrereklamo doon sa presinto. Unang-una, wala namang kasong pinag-uusapan dito para magreklamo ka doon sa presinto. Ang nirereklamo ko dito, yung tanong ko, saan mo nabasa sa Biblia? Bakit? Sabi niya kasi, Biblia ang kanilang pinagbabatayan, hindi Bible scholar, hindi footnote, Biblia talaga. So saan sa Biblia mo nabasa na ang 10 sungay ay 10 divided euro? Para bang Daniel 7:24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Yun ang hinahanap ko. Yung ganun ang pagkakasabi. Kasi ang sabi niya, Biblia mismo ang kanilang pinagbabatayan at hindi Bible scholar, hindi Bible footnote at hindi daw private interpretation. Biblia mismo. Kaya hinanap ko siya ngayon, basahin mo yung Europe. Ha?
paminaw. Wala. Ang atong sabot, klaro. Ako na lang yung Kung minsan, maminaw wala ka, magtubag. kung mangutana ka, paminawan ka. Ako na Kung lang magtubag ko, ilisan, bro. paminawan ko. Dili, ayaw nang ingon, Ako anak, na lang ako na lang ilisan. ilisan. Kinaway pangutana, Gusto waka nimong nagtubag. ilisan, gusto nimong ilisan para imong ipamukha sa mga naminaw nga wa ko katubag. Yan, no. Anong sabi Dan Maasin dyan? Sabi ko sa kanya, kung puro ka paligoy-ligoy at wala kang nababasang Europe, bakit? Sinis ko sa buong Bible eh. Tinype ko yung Europe. The whole Bible. 0 words. No phrase found. Ano ibig sabihin nun? Walang Europe sa Bible. Walang nakasulat na salitang Europe sa Bible. So yung kanyang ginagawa dito, nag-i-interpretan talaga siya. Ngayon, sabi niya, may usapan kami. Pakikinggan niya ako at pakikinggan ko rin siya. Pero ang sabi niya kasi noong una, walang Bible scholar na pinagbatayan, walang Bible footnote, Biblia lang. Kaya nanapan ng talata, ayaw magbigay. At tayo nagrereklamo doon daw sa presinto. Bugbog masyado. Ipinapakita ko sa inyo ang maling turo ng Seventh-day Adventist ngayon. Yan, nahirapan si Dan Maasin dito. At gusto niya akong laruin sa paikot-ikot na salita. Hindi naman niya magawa. Ba't hindi niya magawa? Alam niyo kung bakit? Hindi niya magawa kasi alam ko ang kahihinatnan ng kanyang kwento. Aware si Dan Maasin na ako'y dating SDA at alam ko ang kanyang kwento. At alam niya, nararamdaman niya na hindi ko siya pinapalabas na paikutin ako. Yan, tingnan niyo ha. Paminaw gani. Inyo ang programa, Loy, kayo mo. Tama na, personal na. Ako, walang Sige na. pa personal sa imo ka ba? No, paminaw. Sabi niya, ayaw niya rin na palitan ko yung tanong. Kasi pag pinalitan ko daw yung tanong, pinapalitan ko raw na hindi niya sinasagot. Talaga naman hindi niya sinasagot eh. Pansinin niyo mamaya ha. Ni-remove na ako. Hindi pa rin niya sinagot kung saang talata sa Biblia nabasa na ang 10 sungay ay 10 divided Europe. Ang gagawin niya, magkukwento. Tuloy. Kami dito, mong bumutaan na, mutulog manilang ko. Paminaw lagi. Paminaw ha. Ligoy. Sige, tumaga na. Ay, balik-balik na ito. Ingon si Kristo, Sabton. Ang nasulti na ni mo ganina, ayaw nagbalik ka. Yan o. Ito, nagmamatigas ang ulo si Dan Maasin. Bingi-bingihan. Paraan para itago ang kanilang, ang kanilang ang kanilang kahihiyan. Tatago nila yan sa paligoy-ligoy. Kapag ang SDA nakatalakayan yung nagpaliligoy-ligoy na, ibig sabihin, naghahanap yan ng paraan kung paano niya takpan ang kanyang kasinungalingan. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang ulitin mula sa simula dahil narinig ko na yun. May pattern siyang ginagawa eh. Dahil may pattern ka, tuloy mo na lang kung saan ka naputol kanina. Dahil napakahaba ng kanyang paliwanag, wala akong narinig na Europe. Tuloy mo na lang. Ano nangyari? Basta na lang. Luya ni Moy. Sige, taguan man ni Moy mo. Killing the time ang ka. Sige na. Killing the time ka. Killing the time. Iwasan na lang. O diya ha, klaro ha. Yan na, napakaliwanag ha. Ituloy mo na lang. Pag sinabing ituloy mo na lang, huwag mo nang ulitin. Ituloy mo na nga lang eh. Sabi ng Dan Maasin, ako daw ay killing the time. I am not killing the time. Kung sino yung paulit-ulit mula sa pasimula, he is the one who is killing the time. Dahil ang gusto ko, ituloy mo na lang. Tignan nyo. Ay, wala lagi, dili na to supakon ang gisulti ni Kristo. Ayan, binalik na naman sa uno. Basta ganyan na ang katalakayan yung Sabadista, nagpaligoy-ligoy na yan. Dahil alam niya na magre-react tayo dahil binalik naman niya sa una, pag ganyan na yan, naghahanap yan ng paraan kung paano kayo malilinlang. Yan ang technique, strategy ng Seventh-day Adventist Evangelist. Huwag kayong papayag dyan. Dahil ang mangyayari niyan, uulitin naman niya at pahahabain ang sagot, maghihintay kung kailan ka magrereklamo. Pag nagreklamo ka, ayan na naman.
Sinabayan mo na naman ako. Ulit. Paraan yan para matakpan ang kanilang pagsisinungaling. Kaya binabalik. Kung saan siya naputol, kung sincero pa siya, kung saan siya naputol, tuloy na lang niya. Dahil yung unang bahagi narinig na yun eh. At pag inulit niya, alam na niya na magre-reklamo ka kasi inulit na naman uli niya. Pag nagreklamo ka, ang reaction, ayan, sinabayan na naman ako. Makinig ka kasi. Makinig ka. O, ulitin ko ha. Balik na naman sa una. Alam niya magre-reklamo ka. Tingnan niyo ha. Inoobserbahan ako ni Dan Masing kung kailan ako iimik. Pag umimik ako, sasabihin naman niya, ayan, sinabayan na naman ako. Yan ang teknik ng Sabadista para itago. Habang siya'y nagsasalita, habang siya'y nagko-connect ng mga talata, nag-iisip yan kung ano ang words na gagamitin niya para mailagay ako sa bulsa na hindi naman niya kayang gawin. Tingnan nyo, nahirapan. Napikon siya, pinaremove ako. Ay, ang magbasa, magsabot. Balik naman ka ay. Podo? Ayaw. Nilagi-lagi. Balik. Mapit na Ayan, si Alvin naman, kinakampihan. Sinabi ko na nga eh, dapat si Alvin dito, as moderator, siya ang nasa gitna. Sinasabi ko na, ituloy mo na lang, para matapos na ang usapan, siya mismo ang magsasabi kay Dan Maasim, Brother Dan, ituloy mo na lang kasi pag binalik mo, magrereklamo na naman yan eh. Tuloy mo na lang. Ganon sana. Ganyan ang tagapamagitan. Alam ni Dan Maasim na pag binalik niya sa pinakauna, magrereklamo ako. Alam niya yon. Alam ni Alvin Sanchez yon. So sa halip na, Brother Dan, pag binalik mo sa una, magrereklamo na naman yan eh. Tuloy mo na lang. Tuloy mo na lang. Pero instead na yan ang gawin ni Alvin Sanchez, kinampihan niya si Dan Maasim. No wonder. The birds who have the same feathers flocks together. No wonder. Kaya kinakampihan ni Alvin Sanchez si Dan Maasim. Tuloy. Alvin, istorya kanina. Ayan na. Kinausap ko na si Alvin. Tingnan yung tawa ni Alvin. Hilaw masyado. Halatang halata. Tingnan nyo ha. Sabi ko, Brother Alvin, narinig ko na yun kanina. Mahabang sinagot niya. Sabi niya, malapit na siyang matapos, ituloy niya na lang. Huwag na lang niya ibalik sa una. Ituloy niya na lang. Yun ang sabi ko. Tingnan nyo. Magdala ko yung istorya ganina. Katoy mong nasulti ganina, ay na to balika, kay mo sa motog kataas. Tiwasan na lang. Kahapit na kamahuman. Tiwasan na lang. Naunsa man ka, bro. Yan o. Sabi ko, mahaba sinagot mo kanina, dahil sabi mo na malapit ka nang matapos, kung saan ka na po, tuloy-tuloy mo na lang, ditapos ka agad. Ayaw ni Dan Maasim. Ang gusto niya, balik sa una, dahil alam niya magrereklamo ako, di mas lalong haba ang oras. At sa akin ibibintang kung bakit humaba ang oras. Ano ako? Ano ako? Yan yung standard ng Sabadista. Pag natatamaan sa leg, kung ano-anong strategy yung ginagawa. No, tinan si Dan Maasim, yung ano niya, yung kanyang estilo. At yung pagtawa-tawa ni Alvin Sanchez na hilaw. Hilaw tumawa. Bakit? Tinatakpan niya, kinakampihan niya. Alam ni Alvin na ano yung intention ko eh. Sabi niya kasi, Brother Jando, yung ano mo, yung reference yung hinahanap mo, alam niya kung ano yung hinahanap ko. Ayaw ibigay ni Dan Maasim. Oh, ano ba to? Lukuhan? Ura na what tamang pagibutan, bro. Sige na. Gibalik-balik ni mo imong pangutana, wa ta ka gibutan ni imong gibalik-balik mo pangutana. Yan. Sabi niya, inuulit-ulit mo ang iyong katanungan, hindi kita pinapakialaman na iyong inuulit-ulit ang iyong katanungan. Sabi niya ganon.
Natural, o ulit-ulitin ko kasi hindi naman sinasagot. Pag sinagot sana, edi walang ulit. Kaya inuulit-ulit kasi hindi sinasagot. Sabihin niya, hindi kita pinapakialaman na inuulit-ulit mo. It means, wag mo rin akong pakialaman kung ibabalik ko sa una. Alam niya, magrireklamo ako eh. Tignan niyo ha, ganyan ang Sabadista. Aron nindot ang dagan sa atong dialogo, ug asa ka na putol ganina, tiwasa na lang to, aron mahuman ka dito, makamove ko sa next question. Eh kung mabalik ka sa uno, ako na lang ilisa ng akong pangutana. Now ha, ay gilisi. Kay Imo man ang sayop. Imo man ang sayop. Kay ngano man, hapit na ko na human ning sapaw man ka. So imo man ang sayop. So iwasan na lang. O yan na, tinan niyo ha. Sabi ko sa kanya, sabi mo kanina malapit ka nang matapos, ituloy mo na lang yun para pag natapos mo na, makapag-move na ako sa next question. Kasi kung ayaw mong gawin yan, mag-next question na lang ako. Sabi naman niya, huwag kang mag-next question. Baka ipalito mo na hindi kita sinasagot eh. Talaga naman hindi sinasagot eh. Ano ba ang tanong? Saang talata sa Bible sinasabi na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe? Kasi sabi niya, walang Bible scholar na supporting. Walang Bible footnote. Biblia lang ang pinagbabatayan. Di Biblia lang. Pag Biblia lang, talata. Ano ba naman ang utak ni Dan Maasin? Ano nangyayari sa taong ito? Kaya ko siya iniipit doon sa Biblia lang kasi sabi niya, Biblia lang ang kanyang pinagbabatayan. Hindi siya sumasagot. Ang ginagawa niya, nagkukwento. Pag sinabi, Biblia ang nagsabi, ibigay mo ang talata, babasahin natin kung meron bang nakalagay na ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 divided Europe. Kung meron nga. Kaya hinahanapan ng talata. Yun ang reason. Eh kaso, paligoy-ligoy. Sabi niya, huwag mong palitan, baka ipalitan mo na hindi ko sinasagot. Talaga namang hindi sinasagot eh. Tingnan ninyo ha, na-remove na lang ako rito. Walang talatang binigay kung saan nababasa na ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 divided Europe. Bakit? Ang Daniel 7:24 ang nagsabi ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Yung ika-4 na kaharian. Yun. Yun ay 10 hari na kumakatawan ng kahariang yun. Nung ika-4 na kaharian, siya ay 10 hari ng ika-4 na kaharian. Yun ang sinasabi sa Daniel 7:24. Pero siya, may iba siyang pagkahulugan. Yun daw ay 10 divided Europe. Sinong Bible scholar supporting? Wala. Bible footnote? Wala. Anong supporter mo? Bible lang. Ay di Bible lang. Ngayon, paligoy-ligoy. Kasi naliig si Dan Maasin, bugbog sarado. Tuloy natin. Wala kay katungod nga butan ko sa pagtubag. Ayan, sabi niya, wala kang karapatan na diktahan ako kung paano ko sasagutin. Sabi niya, wala akong karapatan diktahan siya. Siya mismo ang nagsabi, Biblia, di talata ibibigay niya, natural. Kasi pag nagpaliwanag siya, tapos binasa mo ang talata, wala naman doon, paliwanag niya yon. Yon ay ayon sa paliwanag niya at hindi ayon sa Biblia. Oh, lulukuhin pa ako ni Dan Maasin. Hindi ubra yan. Hindi ubra yan ganyang estilo na lokohan. Ha? Lokohan? Hindi tayo maano ng lokohan dito. Straight to the point tayo palagi. Ya, tuloy. Masabtan sa mga ayaw nagigilisa ng pangutana. Yan. No? Masabtan. Maunawaan. Pag sinabing masabtan, maunawaan, hindi Bible lang nagsabi, ikaw mismo. Oh. Walang bansang sinasabi ang Bible na yon ay 10 divided Europe. Siya lang ang nagsabi nun.
Pero paikutin tayo eh. Oh, tuloy. Bro, Malaman bro Alben. Okay ra pa bro, Okay. mo sa i-remove kay Yan. Eto, nag-request na siya na ako'y ipa-remove. Nag-request na siya dito na ako ay i-remove dahil sasagot na daw siya ng walang disturbo. Eto na. Ako'y aalis na at sasagot siya na wala na ako na mag-interrupt sa kanya. Pero, pakinggan natin kung sasagot ba siya. At ang sabi niya rito, kung sincero si Jando na makipagdialogo ulit, babalik siya, papasukin mo. Sabi ni Dan Maasin kay Alvin Sanchez, papasukin mo. At dahil nakita at nasaksihan ni Alvin Sanchez kung paano ko binugbog ng husto sa katwiran itong si Dan Maasin dito, ang ginawa ni Alvin para hindi ako makabalik, binan niya ang Facebook page ko para hindi ako makabalik. At nang nakabalik ako, ginamit ko yung personal ko na Facebook account at hindi yung page na ginamit ko nang nakapasok ako dito. Kasi hindi ko na ma-search. O, tanan nyo ha. Ibaw ko ka. Kalayaso na ni siya ba? Kalayaso na ni siya. I-remove lang ko na siya bro. Pagkahuman ako tubag bro, ibalik lang siya. Kung mubalik pa siya, pabalik ka. I-remove lang sa siya para makatubag ko bro. Yan. Pina-remove na niya ako para sasagot daw siya. Ha? Sasagot ba talaga siya? I-remove lang ko na siya bro. Pagkahuman ako tubag bro, ibalik lang siya. Kung mubalik pa siya, pabalik ka. I-remove lang sa siya para makatubag ko bro. Ayan. Kung babalik siya, pabalikin mo. Sinabihan ni Dan Maasin ha, pabalikin mo. Kung babalik siya, pabalikin mo. Hindi na ako makabalik kasi binlock na ni Alvin Sanchez. Yung una, si Alvin Sanchez pabingi-bingihan. Dito, si Dan Maasin binugbog ko ng gusto sa tanong. Sabi niya, i-remove mo na lang. Bakit? Dahil hindi uubra yung style niya, hindi uubra. Sabi niya, walang Bible scholar, walang footnote, Biblia lang. Pakinggan natin. Dito, wala na ako rito ha. Niremove na ako. Sasagot na siya. Wala nang interruption. Biblia daw ang magsasabi na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe. Biblia daw ang magsabi. Pakinggan nga natin. Kung Biblia ba ang nagsabi na ang 10 sungay ay 10 divided Europe o siya lang mismo, si Dan Maasin. Tingnan ninyo. Dahil kapag banasa niya sa Bible, then nasagot niya ang tanong ko. Kasi ang tanong ko, saang talata sa Bible mo nabasa na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe? Kung sa Bible niya mabasa, nasagot niya ang aking tanong. Pero kung nagkwento siya, hindi nasagot ang aking tanong. Dahil hindi ko naman siya tinanong na magkwento ka. Saan sa Biblia? Kaya nga, hindi sana ako hindi talaga ako naghahanap ng Bible alone eh. Dahil alam ko na hindi talaga tama yung Bible alone eh. Kaya ako sinanapan ng Bible scholar. Wala. Hindi kami nakabatay sa Bible scholar. Footnote, hindi kami nakabatay sa footnote. Saan kayo nakabatay? Doon kami nakabatay sa Bible lang. Problema mo na yan kung itay hanapin ng letra por letra kasi pag sinabi mong Bible lang nagsabi, talagang mababasa sa Biblia yan. O, tuloy natin. Naabot na sa diskusyon mo, sapaw-sapaw na kay wala ko no gitubag. Gitubag, oy. Sinabi niya, sinasabayan ko daw siya kasi pinapalitaw ko raw na hindi niya sinasagot. Pero sinasagot niya raw. Ano ba ang tanong ko? Saang talata sa Bible mo nabasa? Kasi hanapan ng Bible scholar, walang Bible scholar. Bible footnote, wala rin. Sige, Biblia lang daw. Sige, saan sa Biblia mo nabasa na ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 divided Europe?
Sabi niya, sinagot niya raw. Sinagot ko. Ano sinagot pinagsasabi mo? Wala akong narinig na may binasa kang talata, nakalagay doon, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 divided Europe. Walang ganon. Tingnan nyo ha. Sinungaling no? Sabi ko sa inyo sa Badista sinungaling Oh. Dili siya gustog self-interpretation, basahag Biblia. Ayan, tingnan mo niya. Ayaw ko daw ng self-interpretation kaya siya nagbasa ng Biblia. Nagbasa siya ng Biblia. Yung paliwanag niya, self-interpretation na yun kung walang ebidensya. Nagbasa nga siya. Pero yung paliwanag niya na 10 divided Europe, kung walang ebidensya yun ang self-interpretation. Tuloy. Karon, gusto niya nga tubagon siya sa ihang gusto. Di ganita gustog self-interpretation. Unya, gusto kag tubagon sa imong gusto. Yan, tingnan niyo ha. Anong klaseng katwiran yun? Sabi niya, ayaw ko ng self-interpretation pero ang gusto ko, sagutin niya ako sa gusto ko na isagot niya. Problema niya yun. Hinanapan ko ng Bible scholar, wala raw. Hinanapan ko ng Bible footnote, wala rin. Tinanong ko pa siya ng libre. Ganun pala saan ka nakabatay? Sabi niya, Biblia ako nakabatay, sa Biblia lang. Ngayon, hanapan kita ng talata, magrereklamo ka? Ikaw na mismo nagsabi, Biblia lang, di hanapan talata. Magrereklamo siya. Anong klase yan? Kaya hinanapan ng Bible scholar para may backup. Kaya hinanapan ng Bible footnote para may backup. Lahat yon ni-reject niya. Kasi Biblia lang daw. Ngayon, talata na mismo hinahanap ko. At hindi ako tatanggap ng kwento. Talata na mismo is Bible lang pala talata. Nagre-reklamo siya. Tuloy. Akong klarohon mga higala. Ito sasagot na siya. Pakinggan natin. Kung may talata ba siyang binigay na mababasa doon ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe. Klaro gyud ang gisulti ni Kristo. Ingon ni Kristo bahin sa sulat ni Daniel, ang magbasa magsabot. Klaro ha? Ang magbasa magsabot. Yan. Ang magbasa magsabot. Ang magbasa uunawa. Yung unawa, interpretation mo na yun. Pag wala kang backup dyan, ang tawag dyan, private interpretation. Kung wala kang backup. Pero kung may backup ka, totoo ang pag-ano mo. Dahil may backup ka di ka naman mapasinungalingan huwag mo pasinungalingan. Eto, may ebidensya ako. Paano ka mapasinungalingan? May ebidensya ka. Wala kang ebidensya, mahirap. Kung wala kang ebidensya, talaga na mapapasinungalingan ka. Wala kang ebidensya Para lang yung yung doon kay Ginito Yabo, yung si Master Pope. Sabi ng kanyang aliporis na si Romy Buntigaw, yun daw promised land sa Bible, Mindanao daw yun. Kasi ang Mindanao daw promised land. At nasa Mindanao ang Shrine City. Para lang yung ganun. Si Philemon Riam Bonanza daw, at saka si Ginito Yabo daw, ang magkakambal na nasa Biblia, si Jacob at si Esau. Bakit? Ecclesiastes 3:15, history repeats itself. Para lang ganyan ba? Ang ginagawa ni Dan Masin. Ano ba naman to? Tuloy natin Pakinggan natin kung sasagot na ba siya. Kung saang talata mababasa na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe o magkukwento siya. Wa nag-ingon si Kristo nga, ang magbasa, mangayog litra por litra. Wala nag-ingon si Kristo niya Yan, bulaking problema mo talaga yan. Kasi napakita ng Bible scholar footnote, wala ka may pakita, Bible lang daw. Di Bible talaga talata hanapin ko, ano ba naman yan?
Ikaw ang nag-ipit sa sarili mo, Dan Masin. Ikaw ang nag-ipit. O, tuloy. Ang magbasa, magsabot. Karon, Sabot. unsa may gipasabot sa maong nasulat ni Daniel? Sa bersikulo 29, giingon din ha, mahitungod kanimo o hari ang imong mga hunahuna mingsangtop sa imong panumduman diha sa imong higdaanan aron sa pagpasayod sa mga butang manghitabo sa umalabot nga panahon. Og ang nagapadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo sa manghitabo sa ulahing mga adlaw. Nahitabo sa ulahing mga adlaw. So, sabto na to ni. Yan. Yan ha. Ang ginamit niya, 2.29 ng Daniel. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Walang nakalagay dito na ang 10 sungay ay ang 10 divided Europe. Sabi niya, unawain daw. Unawain. Dito na lalabas ang totoo. Hindi niya sinagot sa akin ang aking tanong kung anong saang talata mababasa kasi magkukwento na siya. Base sa dagan sa panghitabo sa ulahing mga adlaw, unsa man nga ginharian ang ang ning tuhaw pagkahuman sa Roma. Di ba mao ning Europa, pulo ka mga ginharian o pungsod sa Europa? Ayun. Sabi niya, ano ba ang kaharian ayon sa kasayan? Hindi ba? Yun ay ang ang 10 kahati-hati na Europa. Oh, asan ang talata? Asan ang talata? Sinagot ba niya? Ano ba ang tanong ko? Saang talata? Kasi hinanapan ng Bible scholar, matlakas ang loob sabihin, hindi kami nakabate sa Bible scholar. Bible footnote, hindi kami nakabate sa footnote. Ano pinagbabatayan nyo? Biblia lang. Biblia lang. Nang hanapan talata, nagbigay ba ng talata? Wala. Nagkwento. O sinagot ba ang tanong? Hindi. Daming paligoy-ligoy. Wala rin doon ang sagot eh. Ngayon, dito na tayo ngayon. Sa issue na ako ba'y pinabalik? Kasi nag-iwan siya ng instruction na ako ay pabalikin, no? Ako ay pabalikin. Tingnan natin ha. Ako ba'y nakabalik? Ating tanan yun kasi ako dokumentado ako palagi. Tingnan ninyo ha. Sabi ni Dan Masin, ako ay pabalikin kung interesado daw akong bumalik. Pakita ko sa inyo. Anong nangyari? Bakit hindi ako nakabalik? Okay, so ito. Try ko muna hanapin ha. Saan ko ba nailagay yun? Ito. Tingnan nyo. Okay, no? So, gusto kong ipakita sa inyo yung sinabi ni Alvin Sanchez na hindi daw nila ako binlock. Sabi pina-kick out kasi ako ni Dan Maasin dahil hindi niya masagot ng diretso ang aking tanong. Dagang saan-saan paligoy-ligoy, hindi naman sumasagot, no? Pina-kick out niya ako. At sabi niya, kung ako daw ay sincero pa daw bumalik, babalik ka agad ako. Pero, nung ako'y pina-kick out niya, tinry kong bumalik. Hindi na ako makabalik. Alam nyo kung bakit? Kasi binan pala nila ako sa yung page ko. Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo yung dito, i-search ko dito yung ni Eugene Gapo. Tingnan ninyo. Search ko dito kay Eugene Gapo ha. Eugene Gapo kung nakuha yung niya kanyang account. Yan. So, tingnan mo niyo ha. Yan. So, ito yung account ni Eugene Gapo. Hanapin ko yung yung binanggit yung account niya. Ito.
Kita ko sa inyo. At talagang binan nila ako sa page nila. Ayan o. Ayan ha. Suklan ni Alvin Josue, sundalo sa Diyos ang Katoliko. Tingnan ninyo. Before ito nangyari, ito ay blue. So, pag-click ko dyan, lalabas yung ano ni Alvin. Pero tingnan ninyo ha. I-copy ko na lang siya kasi hindi na siya naka-blue. Copy ko na lang. Tapos, search ko. Tingnan ninyo. Eto. Enter. Ayan o. Hindi ko na makita. Wala ha? Sinungaling kasi pinalitaw ni Alvin Sanchez na hindi daw nila ako binan. Yan. Ayan o. Tingnan nyo o. Wala. See all. Tingnan natin kung lalabas ba yung Josue, sundalo sa Diyos. Yan o. So, hindi. Hindi siya lumabas. Kita ninyo? Oh. Hindi siya lumabas. Wala. Wala. So, talagang sinadya nila na hindi ako makabalik. Yan. So, search ako ng search. Para, sabi kasi ni Dan Masin, para sincero daw na gustong bumalik, kailangang bumalik. Paano kung makakabalik? Hindi ko na makita. Ayan o, tingnan nyo, wala. How about let's try sa pages. Baka sa pages lilitaw. Wala. Ngayon, ang gagawin ko, lilipat ako ng ibang account. Ayan. Lipat ako ng ibang account. Okay. So, dito, balikan ko si Eugene Gapo. Eugene Gapo. Yan, tingnan niyo ha. Kung naka-blue na ba yung yung pangalan niya doon, tingnan natin kung naka-blue na ba. Eto. Nakita ko sa inyo. O ayan, tingnan nyo. Naka-blue. Kanina, hindi na siya naka-blue, so hindi ko siya maklik. Kinapi ko na lang pinaste, tapos sinearch. Hindi ko makita. Ito ngayon, naka-blue na siya. So, click ko siya. Ayan. O, saka pa ako nakapasok. Ito na yung ginamit ko pag sabi ko sa kanya, pag reply ko sa kanya na, hindi ako makapasok kasi binlock mo ako. Tapos sabi niya, kung binlock pa kita, hindi ka sana nakapag-comment. Tingnan ninyo ha. Lantaran to pag magsinungaling eh. Oh, balikan ko yung account ko. Balikan ko yung account ko. Yan. Balikan natin si Eugene Gapo. Makita ninyo na itong mga taong ito, kapag hindi umubra ang pagsisinungaling, ibaban tayo. Hindi naman ako Hindi naman ako gaya ng iba dyan na namimiloso po. Klaro naman yung aking tanong na naghahanap ng klarong sagot. Paligoy-ligoy si Dan Maasin. Hindi nila ako makaya, pina-kick out ako. Ayan, tinan nyo. O, tinan nyo ha. Hindi na siya blue. Doon sa isa, blue siya. Dito, hindi na siya blue. So, kahit na anong pindot ko dyan, hindi na niya mag-open. Hindi na. Tinan natin o. O, tinan nyo ha. O, di na mag-open yun o. Ilang bis ko pa i-click yan. Kahit i-copy ko pa yan. Copy. Tapos paste sa ibabaw. Search natin. Hindi na siya lalabas. Ngayon, yung itong Jando Alabado ba na ito ba yung ginamit ko nung tawagan ko si Eugene? Oh, sige. Pakita ko sa inyo yung gamit ako ng iba na namang browser. Yan. Iba na namang browser ang gamitin ko.
saan eto. Ayan. Oh. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Dito, 3 others. Tingnan nyo sa 3 others. Andyan yung pangalan ko. Jando Alabado, Dan Maasin, Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Andyan yung pangalan ko. Ngayon, hindi ko na siya ma-search gamit ang Jando Alabado. Yan ay isang palatandaan na talagang binlock ako ni Alvin Sanchez. Tapos sinabi niya na kung binlock pa raw niya ako, ba't daw ako nakapag-comment? Nag-comment na ako ibang account ng gamit ko. Oh. Tingnan niyo yung karuwagan ni Alvin Sanchez pag ako na yung kaharap. Matapang daw siya, no? Matapang daw siya. Tingnan natin yung post niya rito. Yung post niya rito na hindi pala dito pala. Balikan ko yung yung isa. Yan. Balikan ko rito. Ayan. So nakita ninyo ang kanyang ang kanilang estilo na pag nalugi, kahit sabihin mo pabalikin mo, hindi ka na pababalikin kasi binlock na. Ngayon, ang ginawang sinabi ni Alvin Sanchez nung nakapasok ako sa live niya gamit na ang JD Alabado Facebook account ko. Sabi niya, kung binlock pa kita, hindi ka na sana nakapag-comment ngayon. Hindi na nakapag-comment ngayon. Nung pinasok ko sila ni Dan Maasin, eto ang Facebook account na ginagamit ko, Jando Alabado. Ngayon, hindi ko na ma-search sa Facebook account na yan, yung kanyang Josue Sundalo sa Diyos, hindi ko na ma-search. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko sa JD Alabado. Nang pagbalik ko sa JD Alabado, doon ako nakapasok. At nalaman niya na ako'y nagbalik na, nag-send pa ako ng request sa kanya, dahil nandoon pa si yung isa, yung Common Sense TV, wala na si Dan Maasin eh. Kasi pumalit si Eugene Gapo, nang pinasok ko yon, hindi na ako ina-accept ni Alvin Sanchez. Hindi na ako ina-accept ni Alvin. Kumbaga, nakikita niya yung request ko, hindi na niya ina-accept. Dahil alam niya na dadagdagan ko pa yung pagkabugbog nilang dalawa. No? Yun ang nangyari. So, yung kanilang style, para-paraan lang yan, para ipalitaw na ikaw Katoliko, ikaw yung umatras kasi nalugi ka. Yan yung kanilang style. Kaya si Pastor Bacalares, gaya ni Bacalares, na style ni Bacalares, na kunwari, pinutol mo yung linya, but in reality, sila ang nagputol. Buti na lang yun sa akin, nakapag-record ako, na ako'y pinutol habang ako'y nagbabasa. Paano ko puputulin ang linya ko ngayon nagbabasa nga ako? O yan yan ang style nila mga Sabadista. Pinapakita ko lang sa inyo ang kanilang mga estilong hindi maganda para makita ninyo ang pinagkaiba. Tayo sa punto por punto. Pag tayo tinanong, sasagot naman tayo. Tayo sasagot. Pag sila kumontra sa ating sagot, tayo ang magtatanong in return bilang pagtugon sa kanilang pagtutol. Ngayon, kung ang ating katalakayan ay paligoy-ligoy, gaya rin Dan Maasin, paligoy-ligoy, at wala nang di na matinong kausap, nangaasar na lang, yun na ang ating nire-remove. Kasi paligoy-ligoy na eh. Ako naman, hindi ako nakikipagligoy-ligoy dahil ang gusto ko talaga is straight to the point. Yun ang gusto ko, straight to the point. As Dan Maasin, ayaw niya magbigay ng straight to the point dahil magkukwento pa siya. Ni-remove nila ako dahil ako'y naghahanap ng straight
to the point. Hindi gaya sa punto por punto pag tayo nag-remove dahil hindi matino kausap. Tingnan niyo si Edwin X. Aguilar. Bakit siya tinanggal sa punto por punto na Kasi pag tayo'y nagtanong aling sambahan ang pinasok ni Kristo, sambahan ba ng Seventh-day Adventist o sambahan ng Israelita, ng Judaism? Sasagot lang siya, bahay sambahan! Bahay sambahan! Ano nga bahay sambahan yon? Sa Israelita ba? O sa SDA? Bahay sambahan! Bahay sambahan! Hindi na matino. Kaya ni-remove. Kasi hindi na matino. Ako nagtanong, sagutin mo. Dahil pag hindi ka sumagot, off ko yung mic mo. Pag hindi ka wala kang talo sa akin. Anong sabi sa akin ni Edwin X. Aguilar? Wala akong pakialam. Wala ka palang pakialam. Wala akong pakialam sa'yo. Ni-remove ko na rin. Tayo sa punto por punto, nagre-remove lang tayo kapag ang ating kausap hindi na matino. Ako naman, ni-remove ako kasi ako'y naghahanap ng straight to the point na sagot. Next time, pag hanapan ng Bible scholar, magbigay kayo. Alam ko namang walang Bible talaga nakalagay na lahat ito po letra eh. Pero siya ang nagbigay sa akin ng hint na doon ko siya ipitin sa Bible. Kasi sabi niya sa Bible lang siya nakabatay. Ang resulta, nagkwento. So, ako'y lilipat na sa sa punto por punto, 7:31 na po. At pasensya na po doon sa mga nag-comment. Ayan basahin ko na lang yung mga comment po na lang saglit. Halatang mga takot yung dalawa, takot mapahiya sa mga membro nila. Sabi ni Ams Chongs, Rojan Do Alabado, ang kaibigan ko at co-teacher na may stage 3 colorectal cancer, binigyan ko ng holy and exercise oil. Kanina, naghingi siya ng refill at while nag-fill ako ng oil, kumuha siya at uminom. Sabi niya, para siyang sinusunog. We talked and we're planning to visit Father Darwin in Bohol. But baka po mayroon ditong pwede naming malapitan para magpa-deliverance. We're here po sa Misamis Oriental. Thanks. Lapit lang kayo sa sa diocese po ninyo at magtanong kayo kung sino naka-assign na exorcist dyan. No? After one eternity, Dan Maasin, di talaga sumagot. Yan. Talagang hindi sasagot si Dan Maasin. Pray natin guys, mga Filipino doon. Basta galing sa fake na simbahan, yung answer din nila, puro fake news. Yan, basta sulpot, big liar. Yan ang teachings ng founders nila sa SDA. Fool around until foolishness becomes normal. Yan ang ginawa Dan Maasin. He is fooling me around. Hanggang naging normal na lang sa kanya yun. Klaro jud kayo, wala matubag ni Dan Maasin. Sige lang og yaw-yaw. Wala. Sabi niya, hindi kami nakabatay sa Bible scholar. Bible footnote, hindi din kami nakabatay sa Bible footnote. Saan kayo nakabatay? Sa Biblia lang. Hindi hinanapan ng talata, walang talatang binigay. Dito, sabi ko kay Dan Maasin, panoorin mo para makita mo na wala kang sinagot. Ayaw niya ayaw ko panoorin, panluloko yun. So, hanggang dito na lamang po ako dahil kailangan ko po mag-prepare para sa darating na punto por punto. Ilalagay ko po yung ating Zoom link sa aking timeline para makapasok po kayo, para makapagtanong sa tanungan portion. Ito po si John Do Alabado na sasabi po sa inyo, if you learn to be fluent to adapt, then you'll be unbeatable. Paalam po, straight to the point.